Breaking news po mga kababayan. Prof. Tikia, sinuplak itong si General Torre. Sobrang yabang daw kasi mga kababayan. Bakit kaya sobrang yabang ni General Torre? Yabang mo sa Davao, ilabas mo sa baha sa Metro Manila. O, kita nyo mga kababayan. Kasi nga itong si General Torre, banat ng banat doon sa Davao. Ngayong baha sa Metro Manila, aba tahimik pa kay Lito Lapid. Kaya nabuljak ito. Ito na po mga kababayan, pasabog ni Prof. Tikia. Napatakbot na taranta si General Torre. Sobrang yabang daw kasi. Yawa. Ito sinasabi po dito mga kababayan. Isang malamig at sana ay maayos ang ating mga kasamahan at nag-recede na ang mga baha sa kanilang lugar. Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Our best tasting burger steak. Sure na sulit sarap. Ayan mga kababayan. Talagang nasuplak itong si Pastor Abante. Ano naman kasi mga kababayan, sinisi si Sara sa mga nangyayaring baha sa Pilipinas. Biyahero ng biyahe. So ngayon mga kababayan, ito si Torre, sobrang yabang, kaya nabuljak, yawa. Ito na mga kababayan. Po, and dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no, mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung ano naman, yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation. Tapos sinisi pa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kino-construct. Tapos meron na naman pahayag, sabi, dyan sa G. Araneta ba yun, dyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ang taong bayan. Hindi ka naman maka-charge ng sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Ayan mga kababayan, kasi naman po itong si Junior at itong si Dison,
Ipinagyayabang yung higanteng imburnal, yung malaking tubo, malaking pipeline diyan sa ilalim ng under the G. Araneta. Hindi na daw magbabaha, hanggang tuhad na lang daw. Nangyari hanggang tao, hanggang isang bahay ang baha, mga kababayan. Kaya nasusuplak si Junior. Lahat ng kanyang gabinete, puro tanga, mga bobo. Walang kaalam-alam. Lalong-lalo na itong si Auntie Claire, na talagang walang habas ang dila. Hindi nag-iisip. Pag nagsasalita, mga kababayan, hindi pinag-iisipan kung tama ba ang kanyang sinasabi. Laging lutang. Walang alam. Yan ang sinasabi ng mga guro. Talaga naman, Auntie Claire, kailan ka kaya masisibak dyan? Yawa, sabi nila. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin eh. Hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara ang mga Pilipinong maiahaw ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan. Pero again, babalik tayo. Ang solusyon dyan, pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura. These things kailangan preventive. Apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas Home Site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap. Hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things, No make-up. Oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang, and I guess Malacanang is just, sleeping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na nagmi-meeting. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita, hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Mali-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Parang ang mas nakakaano pa sa tao niyan, nakakagalit, magmamayabang ka pa. Tapos, ibig sabihin, gumastos ka pa ng pera. Tapos, ang ending, hindi naman pala sulit yung paggastos ng pera, maghahanap ka na naman ng rason. Binaha na nga, magmamayabang ka pa, wala namang resulta, so nasayang na naman yung pera ng taong bayan. Ganyan yung laging isipin ng ating mga kababayan, Prof. Oo, Admare. Pero lahat common sense eh. May 6 na buwan tayo sa isang taon na summer. Na dapat gawin mo lahat ng dapat mong gawin para pagpasok ng tag-ulan, 6 na buwan yun, ay maayos. Pero kung hindi mo ginawa ng 6 na buwan during the summer, yung kailangan gawin, ay talagang magsasuffer ang lahat. Hindi mo yan magagawa ngayon. Kahit magbomba ka ng magbomba ng kanal, higupin mo ng lahat ng fire truck. Tapos nakakatawa kung saan lang nila itatapon. Di ba balik rin, di ba?
So, itong mga gawaing ito, common sense lang naman yan. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita yung common sense, lalo na ngayong habagat lang yan ha. Hindi ko alam kung pagdating ng yung sinasabi mong low pressure, kaya makikita mo, kalimitan oorasyon eh. Ang hingi na lang ng taong bayan nagdadasal sa Diyos na sana hindi malakas kanya-kanyang akyat sa second floor kung may second floor ka. Kung wala kang second floor, na maghahanap ka. Kahit ang mga sasakyan, nakita natin, biro mong magkano ang isang pag-repair ng sasakyan na nalubog sa tubig. Hindi ordinaryong gastos yan. Pero ang gobyerno, walang ginagawa. Wala kang narinig sa kanila ngayong umaga eh. I was expecting ngayong umaga magkaroon man lang ng national address o magkaroon man lang kung sino man yang in charge. Yang si Torre, ang yabang-yabang mo nung pinasok mo ang Davao. Bakit hindi mo gawin yung yabang mo sa baha sa Metro Manila? Kaya ka nga linagay dyan eh. Kung masosolbahan mo. Ito naman DPWH, saan ka naman nagkakita, nag-rehab ng EDSA. Alam niyo tag-ulan. At alam niya meron talagang barrier dyan sa busway. So, hindi ko alam kung nasan ang common sense nitong mga ito. Pagkalaki-laking pondo, supposedly good for limang taon. O ayan mga kababayan, ba't kaya ganito ano? Kung bobo yung pinuno, bobo lahat. Napansin nyo mga kababayan? Dati po si Tatay Digong, bago po dumating yung mga bagyo, naka-ready na lahat, naka-synchronize. Dahil nga po, maganda yung leadership mula sa pinakataas, isang tawag lang. Naka-ready na mo, may bagyo ha. Paalisin na lahat yung mga tao na tatamaan ng baha o bagyo. Palayasin nyo na dyan. Ihanda na ang chopper. Ihanda na lahat. Lahat ng mga pwedeng itulong sa bayan, ihanda na. Ngayon mga kababayan, inaantay pa na hanggang liig yung baha sa kakikilos, mga bobo, mga tanga. Kaya itong si Torre, mga kababayan, saksakan ng yabang. Kaya na buljak ni Tequia, nung nagpunta sa Davao, nagyayabang agad, baha daw doon. Kung ano-ano mga sinasabi niya. Pero sa Metro Manila, tahimik pa kay Lito Lapid, hindi nagsasalita, tapos ang iyayabang niya, yung mga CCTV daw, ila-livestream daw, yung mga binabaha, yung mga delikadong lugar daw, ila-livestream nila, para makita daw yung mga eksena, mga bobo, mga tanga, animal. Yan ang sabi ng mga komento. Ang bobobo nyo, ang tatanga nyo. Kung bobo ang leader, bobo lahat hanggang sa barangay tanod, mga tanga. Yan ang sabi ng mga komento. Nakakagigil kayo. Pati yung spokesperson yung si Auntie Claire, sinisisi yung mga guro. Ba't mo isisisi? Sinisi rin kay Sara. Parang itong si Abante, na Boy Dila. Kaya nabanatan ng taong bayan gigil na rin eh. O ngayon, ituloy pa natin. Ang gigigil kayo mga kababayan ko. Wala pa yata 3 buwan nasira na. So, babalik tayo uli. Window dressing ba yan sa ASEAN sa November? O talagang inaayos nyo? No? Kasi kung talagang inaayos yan, pinagplanuhan yan, makita mo naman ang pagkakapatsi eh. Ngayon nakikita natin, linagyan ng cover ito, yung sumunod, ito hindi buo. So, paano naging 1.6 billion yung patsi-patsi? Ang TGP, most trusted Grabe mga kababayan, ano? TGP, trusted. Dati si Tatay Digong, napakapayapa. Lahat smoothly moderated sa EDSA. Walang traffic. Nagkaroon namang skyway. Ngayon mga kababayan, pati sa school hindi na safe. Nung si Sara yung DepEd Secretary, walang nangyayaring ganyan. Pero ngayon mga kababayan, naglipa na ang krimen na nangyayari. Grabe na talaga. Tapos si Marcoleta, pinakulong pa nila.
Tapos yung mga Marines, binabayaran para bumaliktad. O, tignan nyo nangyari kay Gutesa. Bumaliktad na. Yawa, yan ang sabi ni ng mga kababayan natin eh. Kaya itong si Torre, nawala yung yabang kay Tikiya eh. Ko, Attorney Prof, ang sinabi ng Pangulo na iipunin niya yung mga tubig baha. Napakarami na pong tubig baha po sa ating bansa. Di ko lang alam kung naipon na ba yun. Kasi ang ganda ng pagkakabanggit niya noon na iipunin yung tubig baha. Ang nangyari lang yung mga netizen, ginawa ng Ang nag-iipon. nag-ipon ng tubig Oo. baha. Alam mo, Admar, pwede yan eh. Magandang solusyon yan. Kung may catchment basin tayo. Wala tayong catchment basin eh. Tingnan mo yung dun sa BGC. Meron silang catchment sa ilalim eh. Kaya hindi nagbabaha. Tapos nare-recycle. Yun siguro dapat ang tingnan na natin, lalo na sa Metro Manila. Kasi ang Metro Manila, yan talaga ang daus-usan ng tubig galing sa pagtumaas ang Manila Bay, high tide. Alam nyo mga kababayan, gawin nila yung parang sistema ng Japan. Meron pong catch basin sa ilalim po ng syudad. Meron pong malalaking tunnel doon na siyang sasalo sa lahat ng mga tubig na nagbabaha. Tapos nga, tama yung sabi ni Professor Tikiya, ito ay nare-recycle, nagiging tubig po, nagiging inumin pa ito. Ganun sila kagaling sa Japan. Pero dito sa dito sa Pilipinas, habang nagbabaha, nagwa-water pumping sila, mga animal, mga bobo, mga inutil. Tapos inilalagay din sa ilog, mga tanga, bobo. Nanggigigil na naman si The Wonder sa inyo. Yan ang sabi ng mga komento. Pag ang Laguna de Bay hindi silted, hindi nahuhukay, hindi na lumalalim yung kanyang carrying capacity, tapos patuloy ang quarrying sa Sierra Madre, lahat ng bagsak niyan sa Metro Manila. So anong solusyon mo sa Metro Manila? Alam mo, maingay ang Metro Manila. Maingay ang Metro Manila. Saan ka maglalagay ng catchment basin? 'Di ba? Yun dapat ang pinag-aaralan nila, long-term solution. Pero ang short-term solution, talaga makita mo yung paghuhukay sa mga kanal, linagyan na ng malalaking culvert, pero katulad sa Araneta, linagyan na ng malalaking culvert na wala, hindi masyadong tumaas. Ba't tumaas ngayon? Ano nangyari? Nabaraba ng basura? O yung pumping hindi gumagana? Kung titingnan natin ang Navotas kilala yan sa pumping, yung bombastic pumps nila. Nagpa-pump ng tubig dahil may tubig yan eh. Pinapump, lumalabas. Tapos may wall sila, may barrier sila. Ano yung tamang ginagawa ng Navotas na pwede mong gawin probably sa Manila na nakaharap sa Manila Bay? Yung mga ganyan kailangan mapag-aralan at kailangan ng solusyon dyan. Yung inyong intelligence, confidential fund, gamitin nyo dyan. Matutuwa ang taong bayan. Tapos ang maririnig lang natin, wala man ito nung dati. Ngayon lang itong mga basura na ito. Parang inamin pa niya na sa panahon lang niya, napakaraming basura, Prof. Sa panahon lang niya hindi nagkokolekta ng basura ng tama eh. Wala natatakot sa kanya. Kaya yan, makikita mo yung basura nagkalat, no? At kung titingnan mo yan, at alam mo ang storya ng Dolomite sa Rojas Boulevard, di ba there was a time may bagyo, dinala talaga yung basura from Cavite patungo sa Rojas, kaya may team na nagpulot. So, kailangan mo ng partnership with the community. Kaso mayayabang sila eh, magagaling sila. Pakialam nila sa local government. Dapat yan, matindi ang partnership, lalo na dun sa mga local government na malapit sa mga tubig, no? Makita natin lahat ng dinadaanan ng Pasig River. Common sense lang saan dumadaan ang Pasig River? Saan humuhuho? 'Di ba? So, meron yang Laguna at Manila Bay at Pasig River. Yun lang ang babantayan mo, common sense. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Kaya pag bobo yung leader, bobo lahat. Pag bobo ang presidente, bobo lahat.
hanggang sa spokesperson, hanggang lahat, hanggang DPWH, mga tanga, bobo, mga inutil. Yan pong sabi ng mga tao. O, tignan nyo mga komento ha. Sabi ni buy and sell, pag rally, sangkaterbang mga pulis, activated. Kapag baha at sakuna, walang activated para tulungan ng mga tao. Bangag talaga ang gobyerno ngayon. O, tignan nyo pag rally, sandamukal na mga pulis ang pinapakawalan sa EDSA. Tama yun, Prof. Wag na nilang ipagyabang na gawa namin ito. Kung gawin nila ang tama, tulad kay PRRD, gawa lang siya ng gawa, hindi pinagyayabang. People power now. Dapat ipa-rehab na si Atras Abante. O, kita nyo mga kababayan ko. Okay na humusga dito for transparency, for a better democracy. Ito po ang inyong lingkod, si The Wonders Philippines. Like and share mga kababayan. Salamat po.